Yung main goal ng ABCBIP is makapag-inspire ng mga kabataan, makatulong, tapos magkaroon ng mga maraming charity. So, ako personally gusto ko maging part ng ganong programa. Kaya yun ang nagpa-yes sa akin. Tapos parang ilang years ka rin nawala sa limelight. Ano yung mga pinagkakunahan during those years? Naging active ka ba sa mga sports at focusing mo? Can you talk about that? Nung nawala ako sa basketball, na-injured kasi ako, so maraming mga times na nag-therapy at nagpapagaling ako. Pero still, nasa PBA pa rin ako, and tuloy-tuloy pa rin ako ngayon, healthy ako ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapakondisyon ko. Hopefully, magkaroon pa rin ng mga panibagong chance na makapaglaro sa PBA or kung saan man. Kasi, last year ng kontra ko ngayong August. So, kailangan ko tumingin ng mga options. Okay. And any upcoming plans with the ABCBIP, or are you coming to the communities para magbigay ng inspiration? Yes. Actually, nagsimula kami kahapon. Nag-charity kami sa Home Boys. Tapos, nagpakain kami ng mga bata. So, magandang start para sa ABCBIP family. And gusto namin na ituloy-tuloy yun. So, excited ako sa mga days na yun. And last na to the executives. You mentioned po kanina na mag-focus kayo sa sports. Bakit po sports? So, alam naman po natin, sir, na as of now, more on digital na po tayo. So, last year, umuwi po ako sa province. And then, naalala ko dati na ang basketball court namin, talagang marami naglalaro. Tapos sabi ko, bakit wala na masyadong naglalaro? So, doon ko na napansin na more on digital na sila, parang wala na masyadong physical activities. So, yun yung nagiging focus din namin. And of course, maganda siyang project, and of course, for Terrence Romeo. Kaya parang, yun ang naisip namin na nakafocus kami sa ating community through sports. Kasi, ngayon, mostly sa mga bata and matatanda, yung every week po namin na charities. So, ang mga audience po namin doon, halos bata at matatanda. So, nakakatuwa na nag-shoot sila ng ball, gumagalaw yung body natin. So, yun po yung adhikain po natin na ma-improve yung physical activities po natin. Hello, good afternoon. Robert from the Manila Bulletin. I would like to ask the executives, ABCBIP. So, bakit po si Mr. Romeo, the many artists we have, si Mr. Romeo po ang na-consider for this endorsement? Si Mr. Terrence Romeo ang na-consider natin sa ating to show the brand sa ABCBIP. Kilala naman natin lahat, isa siyang icon sa Pilipinas sa larangan ng basketball. I remember he made 80 points, and he's also a commissioner captain maybe. With that, it will inspire the youth and the community of sports dito sa Pilipinas. And not only playing the digital, also going back to sports. So with this humble beginning, makakatulong siya to inspire the people, mga kabataan and also mga katanda. That's why we choose him to be part of the ABC campaign, just to show the brand in the Philippines. First endorser po si Mr. Terrence ng ABCBIP po. Dito po sa Pilipinas, siya po yung first endorser po natin ng ABCBIP. Okay, si Terrence, your message sa mga youth who na-inspire sa iyo na maging successful athlete, anong mensahe mo sa kanila? Unang-una yung message ko sa kanila, huwag sila makakalimot mag-pray. Kailangan lagi silang focus, lalo na kung gusto nila maging basketball player, kailangan lagi silang focus sa pag-ensayo nila, disiplina. Tapos, hindi mawawala dyan, syempre, yung tiwala nila sa sarili nila. Yun ang hindi pwedeng mawala. So, kahit sa bagay, pag may tiwala ka sa sarili mo, I'm sure mararating mo yung pangarap mo. Okay, maraming salamat and congratulations. Ayan, baka po may mga gusto pang magtanong from our media friends. Last question po, before we proceed with our program, baka po may isa pa pong gustong magtanong sa ating mga bosses and our ambassador. Ito po, meron pa po isa. Ayan. Hi,
My name is Romel Gonzalez from Bell. Para kay Terence, kasi it's ano naman yan, ng lahat, na yung mga celebrities na nag-endorse ng online gaming, nababash. Paano mo ipapaliwanag, Terence, sa publiko ang importansya ng online gaming at walang masama? For me, siguro kailangan unang-una, meron tayong discipline. Sa lahat ng bagay, dapat may discipline tayo. Huwag sobra. So, pag nag-online game sila, make sure na nandun yung disiplina habang ginagawa nila yun. And hindi naapektuhan yung buong livelihood nila or kung ano man. So, for me, yun yung pinaka-main na dapat meron yung thinking ng mga nag-online gaming. Discipline. And speaking of bashing, ikaw, of course, alam ng publiko, madami ka na rin napagdaan ng bashing sa buhay mo in the past, even in the present. Ano yung pang-bash na naranasan mo yung masasabi mo na apektuhan ka masyado? Maraming bash na ako na-experience, pero ang pinaka-naapektuhan ako is yung mga bash na most likely hindi totoo. So, mahirap kasi yung mga tao kaya lang magsalita ng hindi maganda without knowing kung ano talaga yung mga nangyayari. So, parang tumatalog kagad sila sa conclusion na, kala mo nandun sila sa buong story, alam nila yung nangyari. Pero wala naman sila doon. And at the end of the day, pag nalaman nila na, hindi pala siya gano'n, yun yung pinaka-balik sa kanila. So ako, lagi lang akong quiet, imig. As long as alam ko sa sarili ko kung ano yung personality ko, ano yung pagkatao ko. Wala akong tinatapakan na tao, or wala akong nilolokan na tao. Okay ako. Terence, pwede ko magbigay ng example na pinagdaanan yung pang-bash na hindi naman totoo. Paano mo yung nalusutan? Siguro yung last sa ex na kinasama ko. Yes, oo. So for sure, di naman siya close sa public. Maraming mga tao nag-jump sa conclusion na may idea ako sa mga nangyayari, pero hindi nila alam na wala akong idea sa mga nangyayari. In fact, ako pa yung naloko, ako pa yung nawalan ng pera, ako pa yung pina-invest. So, and marami namang mga tao na tumulong sa akin. Like yung dati ko boss, si boss na RSA, isa siya sa talagang pinagkakakutangan ko ng loob. Kasi I'm sure, na-prove ko naman na talagang wala akong kahit na sinong tao na kinausap or niloko just to earn sa kanila. So yun yung mga nakakalabot na comment na naapektuhan yung life ko kahit alam naman na wala kang participation doon. Sino yung boss, Boss Arce? Boss Arce, yeah. Sino Boss yun? Arce. Ano siya? Boss sa San Miguel. Sa San Miguel, tinulungan ka niya. So ngayon, after all those days, Terence, kumusta ka ngayon? Okay naman ako ngayon. Focus lang ako sa sarili ko. Focus ako sa family ko. Focus ako sa career ko ngayon. Kasi yun nga, sinasabi ko na mag-expire yung contract ko ngayong August. So, meron ako mga chance para may mga option ako na humanap kung saan ako pwede maglaro or kung ano man yung mangyayari sa career ko. So, doon ako nag-focus ngayon. Tsaka ngayon na part ako ng ABC VIP. Isa na rin ito sa ipofocus ko paano kami mas makakatulong sa mga kids, sa mga homeless na bata, or sa mga tao na mga nakakailangan. Thank you, Terence, and congratulations. Welcome. Thank you. Ayan, Thank you, sir. Salamat